Ukol sa issue ng oil price hike at hinaing ng ilang transport group na taas pasahe, balikan natin sa Commonwealth Avenue. Ang kasama nating si Maris Umali. Maris? Yes, good morning Ate Sun. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Commonwealth Avenue, dito po sa terminal ng mga pampublikong mga sasakyan. Dahil nga sa panibago na namang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo, epektibo ngayong araw po ang oil price hike sa gasolina, 1 peso 90 centavos per liter. Sa diesel ay 1 peso 50 centavos per liter at sa kerosene naman ay 2 pesos and 50 centavos per liter. Yan ang dahilan kung bakit hinihiling ng ilang mga transport group na madagdagan ang singil sa pasahe. At nung Biyernes lamang ay hiniling nila ito sa LTFRB at kaugnay nga po niyan ay makakausap po natin si Ginoong Zaldy Ping-ay, ang National President ng Stop and Go Transport Coalition. Magandang umaga po sa inyo, Sir Zaldy. Alright, usap po tayo dito. Ayan. Una po sa lahat, Sir, nung Biyernes, kayo po ay sumulat ng 2 peso per liter, 2 pesos na increase sa presyo ng pamasahe. Yes. Kumusta na po ang inyo pong hiling? Ang sinasabi po ng LTFRB nung panahong yon dapat po verified petition at hindi lamang sulat. Sa tingin ko, hindi naman nila pwedeng basta i-technical dahil lang doon sa sinasabi nila na dapat verified petition. Kahit ano pang sulat yan, ay kailangan tingnan at pag-aralan nila. Kahit ano pang sulat yan, anong klase ng sulat. Alright, kahapon mismo si Chairman Guadis na po ang nagsalita at sinasabi niya na parang masyado raw mataas yung 2 pesos. Parang kahit nga piso raw pasakit na rin daw sa mga pasahero. Ano po ang reaksyon niyo po rito? Yes, kaya kami humihiling ng 2 piso dahil alam naman natin kasi yung pagtaas ng diesel ay hindi na makontrol. So kung kami ay hiling ng piso at ang pagtaas naman ng diesel ay tuloy-tuloy, ibig sabihin pagkatapos nun hihiling ulit kami dahil alam naman natin na napakahirap naman nilang bigyan ng desisyon in case na kami ay mag-petition. Ngayon, sana kung ganun na lang para mas komportable ang lahat. Total, meron naman silang in-issue na MC 2019-035. Baka mas maganda sana kung iyon na lang ang kanilang ipatupad. Dahil hindi naman po yun natanggal, hindi naman yun hindi naman naamyendahan, hindi naman siya napawalang visa. Patuloy na umiiral. Yes, patuloy Sir, na umiiral. Sa ganito pong sitwasyon, may panibago na namang taas sa presyo ng krudo, magkano na lamang po ba ang naiuuwi ng mga tsoper ng mga jeep? Sana sa kasalukuyan ngayon, dahil nga ganun na yung taas ng presyo na umabot na ng 13. Sa ngayon kasi nagtaas na naman, yung 25 liters na konsumo nila sa isang araw, lumalabas 300 ang nawawala sa kanilang kita. Kung kumikita sila ng 600 a day, iles mo yung 300, 300 na lang. So 300, paano siya mabubuhay? So napakalaking pasakit din po talaga. Alright, ang itatanong ko po sa inyo, ang sinasabi ng LTFRB ay meron po kayong aasahan ang mga tsoper na fuel subsidy mula sa gobyerno. Para sa modern jeepneys at UV Express van ay 10,000 pesos, sa other public utility vehicles, 6,500 pesos, sa tricycle, 1,000 pesos, at delivery riders, 1,200 pesos. Ano po ang reaksyon nyo rito? Sasapat na po ba to o kailangan pa rin ng fare increase? Hindi kasi sasapat dahil yung 6,500 ay isang beses lang sa isang taon. Alright. Kung i-divide mo sa 365 days yung 6,500, lumalabas lang na 17 and 80 centavos sa isang araw. Alright. Ang subsidiya ng gobyerno. So hindi sasapat. Alright. Panawagan na lamang po natin sa LTFRB at sa mga pasahero po, sa mga publikong sasakyan. Sa mga mananakay, mga pasahero, ito ang hinihiling namin ay hindi naman para lang kami ay matugunan ang aming luho sa buhay, kundi ito ay para pantawid gutom lang naman po. At alam naman natin na wala kami ibang pagpipilian kundi humiling ng dagdag pamasahe tuwing tataas ang diesel. Dahil wala kaming ibang pagkunan, wala kaming sino ang magbibigay sa amin. Bakit sa ibang mga negosyo naman, pag nagtaas sila, hindi naman nila kailangan ng humiling pa sa gobyerno, basta sila ay magtaas na lang. Alright. Katulad ng isang kahapon, alam mo ba yung bigas? 1.2 ang presyo ng bigas. Dati, ngayon 1.4 na. So ganun, napakabilis nilang magtaas. Pero sa amin, hindi. Kami nakikiusap pa. Kaya humingi kami ng paumanhin sa ating mga mananakay na ito ay hindi naman para kami ay makahingi lang ng
ng aming luho. Alright, maraming po salamat sa impormasyon na ibinigay niyo po sa amin. Naririnig po namin kayo. Maraming po salamat sa impormasyong ibinigay niyo po sa amin. At magandang umaga po. Sir Zal Dipingay, ang National President po ng Stop and Go Transport Coalition. Sir, thank you. Salamat po. Sa punto pong ito, mga kapuso, ay makakausap naman po natin ang Technical Division Head ng LTFRB na si Sir Joel Bolano. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joel. Si Maris Umali po ito. Live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Ms. Marie, at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong TV. Alright, una po sa lahat, hihingin ko lang po yung reaction po nyo sa sinabi ng Stop and Go Transport Coalition. No? Kahit po may transport subsidy, hindi raw po sasapat ito dahil once a year lang po ito ibibigay, 6,500 or 10,000 plus for PUV drivers like mga jeepney drivers. Pero yung pagtataas po ng presyo ng krudo, tuloy-tuloy. Ano po masasabi nyo rito? Yes, Ms. Marie, tama naman po yun kasi po kaya nga po itong ating fuel subsidy ay binibigay po natin pamalaan. Bilang ayuda, makatulong at least maibsan po yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw na operation ng kanilang mga pampublikong sasakyan. Tama po na ito ay hindi mo ito sasapat. Subalit tuloy-tuloy naman po yung ating pamahalaan sa paghanap ng maaring pwedeng iayuda sa ating mga pampublikong sasakyan. Sir, ang sinasabi po ng kausap po natin sa Stop and Go Transport Coalition, hindi na po nila kailangang sumulat ng verified petition. Dahil una sa lahat, hiling, sulat o petisyon, iisa lang naman daw yon. At pangalawa, meron pong umiiral na Memorandum Circular 2019-035 na siya pong basehan at nagsasabi nga actually dito na dapat automatic nang tumataas ang singil sa pasahe sa tuwing tumataas ang presyo ng krudo at hindi na nila kailangan pang humiling o gumawa pa ng petisyon. Mapagbibigyan po kaya yung hiling nila na 2 peso increase sa pamasahe? Yung tungkol po doon sa kanilang pag-file ng letter, request sa Ms. Marie, katulad ng nabanggit ko nung nakaraan, ay i-deliberate pa rin ito ng board. At pag-uusapan ito. In fact, sa Wednesday, mayroong mga initial deliberation sila doon. Tungkol lang po doon sa pag-implement ng MC na sinasabi po nila na automatic, ay kasama po yun sa pag-uusapan kung ano po ang magiging division ng board doon sa content ng MC na yon at doon sa kanilang kahilingan. At nabanggit na rin doon Ms. Malis ng aming chairman na masyado mataas yung 2 piso. Kasi po ang pag-increase po ng ating share ay binabalanse rin po yun, hindi lang po doon sa ating mga pampublikong sasakyan, mga operator subscribers, kundi yung pong pangangailangan din o yung ating pong mga mananakay ay tinitingnan din at yung pong ibang mga factors para po mag-increase ng kanilang pamasahe. Yung possibility, hindi naman nawawala yan. Hintayin lang po natin kung ano maging decision ng board after the deliberation. Huli na lang po, kailan po ipamimigay o ipamamahagi yung fuel subsidy at sino-sino po ang makakatanggap nito sa paanong pamamaraan? Yung fuel subsidy ay ang target po ng LTFRB at DOTR ay bago matapos sana itong August ay maipamigay na at depende mo yun kung sana po may download na agad at malapit na po may download naman yung pera galing po sa DBM para po ma-implement na ito ng LTFRB at ng DOTR. Ay pamimigay sa pamamagitan po. Kung kaya yung pong mga beneficiaries ay dati na pong mga beneficiaries din ng fuel subsidy last year at may mga card na po sila. At kasama po sila doon sa mga listahan ng beneficiary ngayong taon, ay doon na po ipalalagay po yung kanilang benefit o yung kanilang pong fuel subsidy ng na 6,500 po sila po ay public utility vehicle. Yung iba naman po ay mga e-wallet na kung may mga e-wallet po sila, yung iba po kung may mga bank account po sila na ready, ay doon din po yung hulog yung kanila pong benefit. Yung iba naman po ay pwedeng over the counter. Doon sa mga authorized land bank doon sa malapit sa kanilang lugar. Alright, maraming pong salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Joel Bolano, ang Technical Division Head ng LTFRB. Ingat po kayo. Thank you, Ms. Marie.
Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.